Paano nga ba mag-request ng refund sa GCash kung sakali nagpadala ka ng pera, yun nga lang, hindi ito na-transfer doon sa kabilang account? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Bago tayo magpadala ng pera to another GCash user, dapat i-double check muna natin yung phone number maging yung nag-reflect dito na initial. Kung sa kanya nga ba yung GCash number na gusto natin pagpadalahan ng pera. Yun nga lang, paano kung dinouble check mo na to, tama naman lahat, at hindi niya na-receive yung perang padala? Ibig sabihin, yung balanse mo, nabawasan siya after mag-transfer. Yun nga lang, sa transaction history niya, walang pumasok na 2,000 dito o kung magkano man yung tinatransfer mong pera. Ano yung dapat gawin? Kapag ganyan, dapat mag-report na sa GCash. I-share ko lang din nga pala sa inyo na nangyari na rin to sa iba na katulad nito, nag-transfer sila ng pera, yun nga lang hindi na-receive yung perang iyon. Ang kagandahan niyan, may ibang user dito or ibang GCash user na naka-experience din ng parehong pangyayari at kinonfirm nila na nakakuha sila ng GCash refund. At first, wala silang ginawa, ibig sabihin naghintay lang sila ng at least 24 hours at nag-report na rin sila eventually. Buti na lang, na-credit yung pera pabalik sa kanila o nakakuha nga sila ng refund. So, ano yung dapat gawin para dito? Pwede naman kayong tumawag sa GCash hotline nila, katulad ng nakalagay dito. Pero, pwede rin kayong mag-raise ng ticket sa kanila. Ang kagandahan kapag online kayo nag-raise ng ticket or nag-report ng issue, madedetalye nyo dito yung pangyayari, maging iba pang mga information. Also, makakapag-attach din kayo dito ng screenshot. Halimbawa, pwede nyo ilagay dito yung balance ninyo o yung transaction history ninyo pareho, yung sender at recipient. So, paano makapag-report dito? Sa website mismo ng GCash, that's new.gcash.com, pumunta lang sa Help Center at piliin itong Send. Click natin yan. Diretso na tayo dito sa Get Help with Send Money at piliin dito yung issue ninyo. Halimbawa ito, someone sent money pero hindi ito na-receive, click natin yan. At mula dito, merong link. By the way, before tayo mag-proceed, may nakalagay nga pala dito na possible talaga hindi mag-push through yung transaction. Lalo kung may nakita pala kayong warning or error message. So ano yung mga halimbawa nun? Click natin tong Ask for Help. Dito sa bandang baba, halimbawa, piliin ko yung Express Send. Meron kasi ditong what message prompt did you encounter? So, possible nakakuha kayo ng error na internet connection and try again, or nag-exceed na pala kayo. Pwede rin namang may problema mismo sa site ng GCash. Kapag ganyan, piliin nyo na lang din dito kung ano yung error na nakita ninyo para mas makatulong din sa ticket. Pero kung sakaling wala naman pala kayong error na na-encounter, sadyang naging successful yung pag-process, hindi lang talaga nakuha yung perang padala or hindi na-transfer ng maayos, piliin nyo na lang tong dash for the blank. Kumpletuhin nyo na lahat ng information dito, yung email address, yung GCash, registered full name, o kung ano man yung pangalan ninyo, and then kumpletuhin yung phone number, maging yung transaction ID doon sa transaction. Pwede nyong i-check yung transaction history ninyo, halimbawa, i-click nyo lang yung isa sa mga yan, and then meron ng transaction ID na dapat magpakita, which is yun yung ilalagay nyo dito. Next is method of sending, pwedeng via QR or express send, and then magkano man yung amount, kung kailan nangyari yung transaction, and then kung ano man yung nag-prompt. For this case, halimbawa wala, date encountered, kailan ba yan, and then screenshot of the transaction or error. Pwede nyo nang ilagay dito kung ano man yung nangyari. And katulad ng sabi natin kanina, pwede nyo nang i-attach dito yung pwedeng makatulong doon sa issue bago i-click itong submit na button. After nyan, maghintay na lang kayo ng notification or update from GCash, pwedeng via app or pwede rin namang via email. Pero kung sakaling hindi pala kayo nakaka-receive ng update sa kanila, pwede rin naman silang tawagan na diretsyo. Dito sa contact us nila, merong hotline para ma-follow up nyo yung niraise nyong issue sa GCash mismo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!